Ang Pilipinas ay isa lamang pansamantalang himpilan sa aking buhay. O iyon, ang akala ko. Ako si Anna Petrova, isang flight attendant para sa isang Russian airline sa loob ng 8 taon. Tinatawag ako ng aking mga katrabaho na Reyna ng Yelo. Bakit? Dahil nakapaglakbay na ako sa 25 na bansa. Ngunit ni minsan ay hindi ako humanga sa pagkain ng alinmang lugar. Hindi ako lumuha sa anumang tanawin. Ang Eiffel Tower sa Paris ay isa lamang istrukturang bakal. Ang Colosseum sa Roma ay mga sinaunang bato lamang. Ang Statue of Liberty sa New York ay isang tansong rebulto lamang. Para sa akin, lahat ng lugar sa mundo ay magkakatulad. Sila ay mga lugar lamang kung saan ako nagtatrabaho. Puno ng mga selyo mula sa iba't ibang bansa ang aking pasaporte, ngunit sa aking puso, wala ni isang espasyo para sa alinmang bansa. Ipinagmamalaki ko ang kalamigang ito. Sa aking isipan, ang pagpapakita ng emosyon habang naglalakbay ay tanda ng kahinaan. Ana, sa Pilipinas tayo ngayon. Diyan daw may mga masayahing Pilipino at magagandang beach. Sigaw ni Ekaterina, isang baguhang flight attendant na may pananabik. Tiningnan ko ang flight manual. Isang bansa lang iyan sa Timog Silangang Asya. Isang himpilan para sa magdamag na pahinga at aalis din tayo. Nanlaki ang mga mata ni Ekaterina. Ate, robot ka ba talaga? Sa aming mga katrabaho, may isang biro na ako raw ay isang robot na nasira ang feelings chip. Hindi ito nakakatawa ni Katiting. Habang naghahanda kami, isang pelikulang Pilipino ang ipinapalabas sa in-flight television. Isang eksena kung saan isang bayani ang nakikipaglaban sa isang mitolohikal na nilalang sa tabi ng dagat. Bumuntong hininga ang co-pilot at sinabing, "Ang galing talaga ng mga pelikulang Pinoy, no?" May mga nanalo na rin ng parangal sa ibang bansa. Pelikula ay pelikula lang, nagkibit balikat ako. Sa huli, paliparan at hotel lang naman ang pupuntahan natin. Habang papaalis ang eroplano mula sa Moscow, isang pasahero sa tabi ko ang tutok na nagbabasa ng isang travel guide tungkol sa Pilipinas. Lihim akong natawa sa aking isipan. Ang mga turista, napaka-inosente. Lahat ng bansa ay magkakatulad. Ana, hindi ka pa ba talaga humanga sa kahit anong bansa? Tanong ni Irina, ang head flight attendant. Habang inaabutan ako ng kape, lahat ng paliparan ay pare-pareho. Runway, duty-free shops, immigration counters. Sa loob ng 8 taon, iyon lang ang nakikita ko. Ang sagot ko ay laging malamig at formal. Umupo ako sa upuan sa tabi ng emergency exit, nakatingin sa labas ng bintana. Sa loob ng 23 oras na biyahe, kinuha ko ang isang Russian classic novel para basahin. Ang mga tauhan sa libro ay mas tapat at mas madaling maunawaan kaysa sa mga tao sa totoong mundo. Biglang, tumunog ang anunsyo sa eroplano. Malapit na tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Ang lokal na oras ay 2 ng hapon. Bumuntong hininga ako at isinara ang libro. Nagsimula na naman ang listahan ng mga dapat gawin. Mag-check-in sa hotel, maligo, matulog, mag-check out, at lumipad muli. Ang buhay ko ay parang isang maleta na umiikot sa baggage carousel. Bahagyang yumanig ang eroplano habang lumalapag. Ang Pilipinas na nakikita ko mula sa bintana ay isa lamang malaking syudad. Matapos makababa ang lahat ng pasahero, inayos namin ang aming mga gamit. Ana, narinig ko. Ligtas daw maglakad-lakad sa Maynila kahit gabi. Gusto kong lumabas, sabi ni Ekaterina na may pananabik. Baliw ka ba? Maaga ang lipad natin bukas. Sagot ko, umiiling. Ngunit sa sandaling iyon, isang sulok ng aking puso, ang tila nakaramdam ng kakaibang kiliti. Ano bang espesyal sa Pilipinas? Tanong ko sa aking sarili. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang pag-aalinlangan. Siyempre,
Hindi ko ito inamin. Ang aking 8 taong pride bilang reyna ng yelo ay guguho. Sa sandaling iyon, hindi ko alam na ang lugar na ito, na isa lamang pansamantalang himpilan, ang Pilipinas ang magiging ika-16 na selyo sa aking pasaporte at ang unang bansang aangkin ng isang puwang sa aking puso. Noon, hindi ko ito inaasahan ni Katiting. Pagpasok ko sa Ninoy Aquino International Airport, nanlaki ang aking mga mata. Airport ba ito? Ang bumungad sa akin ay hindi ang makabagong arkitektura na parang galing sa hinaharap, kundi ang ingay at init ng sangkatauhan. Ang sahig ay makintab, ngunit ang pinakamahalaga ay ang dami ng tao, ang mga pamilyang nag-aabang, ang mga ngiting nag-aabang sa mga mahal sa buhay. Ito ba ang paliparan ng isang maliit na bansa? Bulong ko sa sarili. Kinuha ni Ekaterina ang kanyang telepono at nagsimulang kumuha ng litrato. Ana, tingnan mo! Isang tourism officer na may malawak na ngiti ang nagbibigay ng direksyon sa mga turista, isang tanawing hindi mo maiisip sa isang paliparan sa Moscow kahit na nagkunwari akong walang pakialam, sa totoo lang, sa loob ko. Habang papunta kami sa immigration, ang nakakuha ng pansin ko ay hindi ang automatikong sistema, kundi ang mga airport staff na masayang nagtutulungan. Sa Russia, karamihan ay mga makina o seryosong empleyado ang gumagawa nito. Medyo iba dito, nasabi ko nang hindi sinasadya. Pagdating sa counter, tinanong ako ng opisyal sa Ingles kung ano ang aking itineraryo. Aalis bukas ng umaga, sagot ko ng matigas. Ngunit bigla, nagsalita ang opisyal sa wikang Ruso. Здравствуйте, Miss Petrova. Hello, Miss Petrova. Nagulat ako at napatitig sa kanya. Paano niya nalaman ang pangalan ko? At marunong siyang magruso? Ngumiti ang opisyal at nagpaliwanag. Natatanggap po namin ng maaga ang impormasyon ng mga crew ng international flights. Mabuhay po kayo sa Pilipinas. Hindi ko maintindihan ang sitwasyon. Sa 25 na bansang napuntahan ko, hindi ako nakatanggap ng ganitong pagbati. Karaniwan, sasabihin lang nila, next, at tatatakan ang pasaporte. Paglabas sa paliparan, pumasok ako sa banyo. Malinis ito, iyon ang inaasahan. Ngunit sa lababo, may libreng alkohol na pwedeng gamitin. Isang janitress ang nagmamap ng sahig. Bigla, isang lalaking dumaan ang tumango sa kanya at sinabing, "Salamat po, Manang," na may kasamang bahagyang yuko. Natigilan ako. Sa Russia, ang mga tagalinis ay tinitingnan na parang hangin. Bakit binati ng lalaking ito ang janitress? Ang mas nakakagulat, ang janitress ay ngumiti ng masaya at sumagot, "Ingat po sa biyahe, sir." Ang eksenang iyon ay napaka-natural na para akong nanonood ng isang pelikula. Habang naghihintay kami ng hotel shuttle bus, ang mga tao ay pumila ng maayos. Walang naguutos, ngunit lahat ay likas na sumusunod sa patakaran. Kung sa Russia ito, mag-uunahan na ang lahat. Kakaiba ang mga tao dito, sabi ko kay Ekaterina. Ang reyna ng yelo, natutunaw na, mahinang tawa ni Yeka. Nang sumakay kami sa bus, sinabi ng driver na tutulungan niya kami sa aming mga bagahe sa wikang Ruso ulit. Salamat, pero kaya namin. Tanggi ko, dala ng aking nakasanayan. Ngunit ngumiti lang ang driver at sumagot, "Trabaho ko po ito, ma'am. Bayanihan po ang tawag dito." Sa sandaling iyon, nalito ako. Bakit napakabait ng mga tao sa islang ito? Mayroon ba silang hidden agenda? Habang papunta sa hotel, ang tanawin ng Metro Manila ay nasa labas ng bintana. Mga matataas na gusali, mga neon sign na kumikinang, at mga kalsadang halo-halong malinis at magulo. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang ekspresyon ng mga tao. Mukha silang masayahin. Isang himpilan lang ito, sabi ko sa aking sarili. Ngunit sa aking puso, isang maliit na pagbabago ang nagsisimulang umusbong. Ang puso ng reyna ng yelo ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat. Pagdating sa hotel at pagkatapos mag-check-in,
Ang kwartong nakuha namin ay mas maluwag at mas malinis kaysa karaniwan. Mula sa bintana, kitang-kita ang sentro ng Makati. May mga motorsiklong sumisingit sa pagitan ng matataas na gusali, siksikang mga signboard ng tindahan, at sa malayo, ang anino ng iba pang mga skyscraper. Ang lungsod na ito ay may kakaibang ritmo ng buhay, iba sa bigat ng Moscow. Sa kwarto, mayroong tsaa na gawa sa halamang gamot na tinatawag na Tarragon tea. Sinubukan kong timplahin ang isang tasa. Ang bango at matamis na lasa nito ay nakakagulat. Sa Russia, karaniwang instant coffee lang ang nasa mga hotel room. Ang maliit na detalyeng ito ay nagpahanga sa akin. Nagbihis na si Yeka at niyaya akong lumabas. Gusto ko talagang makita, Ana. Ang Mall of Asia daw, paraiso ng mga mahilig mamili. At maraming street food. Babalik tayo bago ang oras ng ating flight? Promise? Pagmamakaawa niya. Kumikinang ang mga mata. Karaniwan, tatanggi ako ng walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Sa pagkakataong ito, nasabi ko, sama ako. Maging ako ay nagulat. Sa sinabi ko, sa loob ng 8 taon, hindi ako kailanman lumabas para mag-explore sa mga lugar na pinagtatrabahuhan ko. Ang hotel room, ang buong mundo ko. Pumalakpak si Ekaterina sa gulat. Talaga? Natutunaw na ang reyna. Ng yelo. 1 oras makalipas, bumaba kami sa lobby ng hotel. May marahang musika at amoy ng sariwang bulaklak ng sampagita sa concierge. Isang babaeng nakasuot ng magandang Filipiniana ang nakangiti. Ang ngiti niya ay mukhang taos-puso. Saan po ang punta ninyo? Tanong niya. Sa Mall of Asia po. Sagot ni Yeka. Kumuha ang babae ng isang makulay na mapa at ipinaliwanag ang ruta gamit ang tren ng LRT sa wikang Ruso na may kaunting punto. Baba po kayo sa istasyong ito, tapos lakad lang po ng kaunti. Kung gagamitin niyo po itong beep card, may diskwento para sa mga turista. Huwag niyo pong kalimutang itap sa asul na machine. Iginuhit pa niya kami ng simpleng mapa at minarkahan ang mga pasyalan sa daan. Maraming salamat po, sabi ko, na may halong hiya. Sa Russia, bihira ang mga empleyado ng hotel na ganito kamaalalahanin. Ang kabaitan ng mga tao ay nagdudulot sa akin ng pag-aalinlangan. Umaasa ba sila ng tip? Ngunit ang kanyang tapat na mga mata ay nagpatibag sa aking hinala. Ang tren ay hindi kapani-paniwalang malinis. Walang basura sa sahig. Ang mga tao ay tahimik, nakayuko sa kanilang mga telepono o nagbabasa. Walang maingay. Pagdating sa lugar, ang mga kalsada ay puno ng buhay. Mga tindahan ng kosmetiko, damit, at restaurant ang magkakasunod. Si Yeka ay walang tigil sa pagsigaw ng, "Wow!" Pumasok siya sa isang tindahan, lumabas sa isa pa. Ako ay tumitingin-tingin lang, ngunit ang mga empleyado sa bawat tindahan ay nakangiti at bumabati ng magiliw na nagparamdam sa akin ng kakaiba. Sa Russia, madalas ay hindi magiliw na pagtrato ang sasalubong sa iyo. Sa isang tindahan ng kosmetiko, lumapit ang isang empleyado. "Saan po kayo galing, ma'am?" "Russia," sagot ko. Bigla, sinabi niya sa Ruso, "Zdravstvuyte! Welcome po!" At inirekomenda pa ang mga produktong popular sa mga Ruso. Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Kamangha-mangha, habang naglalakad, nakaramdam kami ng gutom. Habang naghahanap ng restaurant, may isang janitress na nag-iipon ng basura sa tabi ng daan. Bigla, isang estudyante sa kolehiyo na dumaan ang huminto at tumango sa kanya. "Salamat po," sabi niya, na may kasamang bahagyang yuko. Nakita ko na ang isang katulad na eksena sa paliparan. Ibig sabihin, hindi ito nagkataon lang. Ang janitress ay ngumiti ng masaya. "Pauwi ka na ba, iho? Pupunta pa po sa klase," sagot ng estudyante. Ang eksenang iyon ay labis na nagpalito sa akin. Isang tanawing hinding-hindi mo makikita sa Russia. Doon, ang isang tagalinis ay isang tagalinis lamang. Ngunit dito,
Binabati sila ng mga tao o kinakausap pa. Yekaterina, nakita mo ba iyon? Hindi ba't kakaiba? Tanong ko. Ang alin? Tanong ni Yekaterina. Nakakiling ang ulo habang puno ng shopping bags ang mga kamay. Yung estudyanteng bumati sa janitress. Sa Russia, imposible iyon. Nag-isip si Yekaterina sandali at sinabing, oo nga, no. Sa atin, parang hangin lang ang mga tagalinis. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kirot sa aking puso. Ang isang simpleng pagbati na nasaksihan ko sa bansang ito ay nagdulot ng ganito kalaking epekto sa akin. Hindi lamang ito simpleng paggalang. Ito ay isang pagkakaiba sa kung paano tratuhin ang kapwa-tao. Nang makaupo na kami sa isang restaurant, ang isip ko ay puno pa rin ng eksenang iyon. Salamat po. Isang maikling salita, ngunit naglalaman ito ng paggalang at pasasalamat. Sa 20 na bansang napuntahan ko, ang tanging pinapansin ko ay mga gusali, pagkain, at tanawin. Ngunit ang tunay na mahalaga kung paano tinatrato ng mga tao ang isa't isa ay hindi ko kailanman napansin. Ang puso ng Reyna ng Yelo ay nagsimulang magkaroon ng mas malalaking lamat mula sa sandaling iyon. Kahit hindi ko pa namamalayan, ang Pilipinas ay itinakdang maging hindi lamang isang pansamantalang himpilan sa aking buhay, kundi isang turning point. Habang tinitingnan ang menu, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang nakita ko kanina. Itinuro ni Yekaterina ang menu at sinabing, sikat daw dito ang sinigang na hipon. Subukan natin? Magulo ang isip ko, ngunit tumango ako. Lumapit ang waiter para kunin ang aming order. Ang nakakagulat, nang malaman niyang mga dayuhan kami, ipinaliwanag niya ang menu sa Ingles nang may pasensya. Sa Russia, kung hindi ka marunong magruso, madalas kang babaliwalain. Nang dumating ang pagkain, ipinakita pa ng waiter kung paano ito kainin. Ito po ang pansit. Kailangan niyo pong pigaan ng kalamansi at haluan ng mga gulay na ito. Ipinakita niya na may kasamang ngiti. Ginaya ko siya. Ang lasa sa aking bibig isang halo ng alat, asim at linamnam ay nagpagulat sa akin. Nakatayo pa rin ang waiter sa tabi namin at ipinapaliwanag ang kultura ng pagkain sa Pilipinas. Kailangan po ba talagang ganito ka? Attentive ang serbisyo dito? Tanong ko. Siyempre po, ang mga bisita ay parang pamilya na rin po namin. Ang sagot na iyon ay napakanatural na lalo akong humanga. Nang matapos kumain, habang nagbabayad, iniabot ko ang aking credit card. Sinabi ng waiter, dayuhan po kayo, di ba? Bibigyan ko po kayo ng 10% diskwento. Bakit po? Tanong ko nang may pagtataka. Bilang pasasalamat po sa pagbisita niyo sa aming bansa. Ang inosenteng sagot ng waiter ay nagpatahimik sa akin. Paglabas namin sa kalsada, biglang bumuhos ang ulan. Wala kaming payong at hindi alam ang gagawin. Biglang lumabas ang isang staff mula sa katabing tindahan na may dalang payong. Heto po, ma'am. Gamitin niyo na po muna. Kahit saan niyo na lang po iwan. Kapag tapos na. Tiningnan ko siya nang hindi makapaniwala. Sigurado po kayo? Hindi kailangan ng deposit? Umiling ang staff at ngumiti. Nasa Pilipinas po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Habang naglalakad kami sa ilalim ng payong, sinabi ko kay Yekaterina, kakaiba talaga ang mga tao sa bansang ito. Bakit sila napakabait? Oo nga, nakakapagtaka ang kabaitan nila, sang-ayon niya. Sa daan, nakita namin ang isang matandang lalaki na hirap magbuhat ng mabigat na gamit paakyat sa isang overpass. Ang nakakagulat, isang grupo ng mga kabataan na malapit doon ang agad na tumakbo para tulungan siya nang walang sino mang naguutos. Tingnan mo, heto na naman, turo ni Yekaterina. Pinanood ko ang eksenang iyon ng tahimik, muling nakaramdam ng kirot sa puso. Ang mga maliliit na pagmamalasakit sa pagitan ng mga tao. Bakit ito nagpapaiyak sa akin? Sa tren pabalik sa hotel, isang buntis na babae ang sumakay. Agad-agad, ilang tao ang tumayo para paupuin siya. Sa Russia,
Karamihan ay magkukunwaring hindi nakikita. Pagdating sa hotel, nakahiga ako habang nakatingin sa kisame at nag-iisip, ano ang kaibahan ng bansang ito? Hindi lang ito simpleng kabaitan, kundi ang paraan ng pagbibigay galang sa isa't isa ay ibang-iba. Sa kabilang kama, sinabi ni Yekaterina, kailangan nating lumipad ng maaga bukas. Pero parang nakakapanghinayang, gusto kong bumalik. Hindi ako sumagot, ngunit ganoon din ang nasa isip ko. Nakasakay na ako sa eroplano ng mahigit 300 beses. Ngunit ito ang unang pagkakataon na ayaw kong umalis sa isang bansa. Nang gabing iyon, nanaginip ako na nasa subway ako sa Russia. Ang mga tao sa paligid ko ay abala sa kanilang sarili. Walang nagtitinginan, ngunit sa tabi ko, may isang Pilipinong nakaupo. Ngumiti siya at sinabing, salamat po. Nang imulat ko ang aking mga mata, naramdaman kong may dumadaloy sa aking mukha. Nang hipuin ko ito, luha pala. Mainit na luha na dumadaloy sa pisngi ng reyna ng yelo. Siguro ito ang mahikang bigay ng bansang tinatawag na Pilipinas. Kinaumagahan, nang tumingin ako sa labas ng bintana, ang Maynila ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Araw na ng pag-alis, ngunit pakiramdam ko ay ang bigat ng aking katawan. Nakapunta na ako sa 25 na bansa. Ngunit ito ang unang pagkakataon na ayaw kong umalis. Hindi. Hindi dahil ayaw kong umalis, kundi nagtataka ako kung saan nanggagaling ang pakiramdam na ito. Akala ko noon, wala akong pakiramdam, nagtatrabaho na parang makina. Ngunit ang karanasan kahapon ay nagdulot ng isang banayad na pagbabago sa aking kalooban. Ana, gising ka na ba? Mag-almusal na tayo. Masayang tawag ni Yekaterina. Sa elevator pababa sa restaurant ng hotel, ang mga imahe ng kahapon ay umiikot pa rin sa aking isipan. Ang estudyanteng bumati sa janitress, ang mga kabataang tumulong sa matanda, ang staff ng tindahan na nagpahiram ng payong. Ano ba talaga ang kaibahan ng bansang ito? Ang breakfast buffet ay mayroong parehong pagkaing Pilipino at kanluranin. Sa Filipino section, may kakaibang bango na umaalingasaw. May mga ulam na hindi ko kilala, siomai sa mga steamer, at mabangong lugaw. Matapang na pinili ni Yekaterina ang pagkaing Pilipino. Ngunit ako ay nanatili sa aking karaniwang tinapay at itlog. Ang pagiging konserbatibo ay aking ugali. Hindi ako sumusugal. Hindi sumusubok ng bago. Ana, subukan mo itong siomai. Mainit at masarap. Rekomendasyon ni Yekaterina. Tiningnan ko ang maliliit at puting siomai. Tila may sabaw sa loob. Nag-aalangan akong kumuha ng isa. Ito ay hindi inaasahang masarap. Manipis ang balat, malambot ang palaman, at matamis ang sabaw, lubos na kaiba sa pagkain ng Ruso. Kaya, kumuha pa ako ng ilan. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 8 taon na sinubukan kong kumain ng lokal na pagkain sa almusal ng hotel. Pagkatapos kumain, nag-check out kami sa lobby. Bigla, inanunsyo ng staff. Naantala po ng 4 na oras ang inyong flight papuntang Russia. Bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa hindi inaasahang pananabik. 4 na oras. Mas makikilala ko pa ang lungsod na ito. Huwag po kayong mag-alala. Mayroon po kaming libreng city tour para sa inyo. Isang 4-hour tour po sa Intramuros. Okay po ba? Talaga po? Tanong ni Yekaterina. Kumikinang ang mga mata. Opo. Ayaw po naming mainip ang aming mga bisita. Mayroon po kaming espesyal na tour guide na magdadala sa inyo sa pinakanatatanging lugar sa Pilipinas. Sagot ng staff na may ngiti. Kung sa Russia ito, sasabihin lang nila, paumanhin, maghintay po kayo. Ang abala ng bisita ay hindi nila responsibilidad. Ngunit dito, may libreng tour pa. Nakakagulat talaga. Makalipas ang 30 minuto, nakasakay na kami sa isang minibus para sa tour sa Intramuros. Bago ang sasakyan, komportable ang mga upuan
at may libreng malamig na tubig at wet wipes. Ang aming guide ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng malinis na uniforme na may magiliw na ngiti. Ipinakilala niya ang kasaysayan at kultura ng Maynila sa wikang Ruso na may perpektong accent, mas magaling pa sa ilang Ruso na kilala ko. Ang galing niyo pong magruso, sabi ko. Nag-aral po ako ng espesyal para sa aming mga bisitang Ruso. Gusto ko po ang literatura at musika ng inyong bansa. Paborito ko po sina Dostoyevsky at Tchaikovsky. Ang sagot na iyon ay muli akong ginulat. Ang mga tao sa islang ito ay napakabukas at sabik matuto tungkol sa labas ng mundo. Sa tour, huminto kami sa isang maliit na kainan. Hindi malaki ang lugar, ngunit ang dekorasyon ay maginhawa, puno ng diwa ng Pilipinas. Mga parol na kapis, mga mesang kawayan, at mga dibuho ng mga bayani sa pader. Dito po, titikman natin ang adobo, isang sikat na pagkain sa Pilipinas. Ang may-ari po ay ikatlong henerasyon na. 50 taon na po ang kanilang negosyo. Paliwanag ng guide, inihain ang adobo, manok, at baboy na niluto sa toyo at suka hanggang lumambot at inilagay sa ibabaw ng mainit na kanin. Hindi nag-atubili si Ekaterina na tikman ito. Wow! Ang sarap! Malambot at malinamnam. Sigaw niya, maingat ko itong tinikman. Malambot ang karne, may tamis at asim ang sarsa. Isang lasa na iba sa simpleng pagkain ng Ruso. Mayroon itong iba't ibang layer ng lasa na hindi ko mapigilang kumain pa. Nang makita ito ng may-ari, isang matandang babae, agad siyang nagdala ng sagot gulaman. Baka maumay kayo sa adobo, sa unang tikim. Ito ang pinakasikat na inumin sa Pilipinas. Ang nakakagulat, nagluto pa si Lola ng isang bersyon ng adobo na hindi gaanong maalat para sa amin at nagbigay pa ng libreng leche flan. Bakit niyo po ito ginagawa? Tanong ko nang may pagtataka. Gusto ko kasing magustuhan ninyo ang pagkain naming mga Pilipino. Para umuwi kayo na may magagandang alaala tungkol sa Pilipinas. Masaya na ako doon. Ngumiti si Lola. Kulubot na ang paligid ng kanyang mga mata, ngunit ang ngiti niya ay napakainit. Sa sandaling iyon, naramdaman kong uminit ang aking puso. Hindi lang ito simpleng kabaitan, kundi isang pagmamalasakit na mula sa puso. Hindi pa ako nakakita ng sinumang nagsisikap ng ganito para lang magustuhan ng iba ang kanilang pagkain. Sa Russia, karamihan ay interes lang sa kita ang iniisip. Pagbalik sa bus, tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip saan nanggagaling ang init ng mga Pilipino. Bakit sila napakabait sa mga estranghero? Ang Pilipinas po ay dumanas ng maraming paghihirap. Nagkaroon ng mga digmaan at kahirapan. Kaya natuto ang mga tao na magtulungan para mabuhay. Ang tradisyong ito ng bayanihan ay naipasa hanggang ngayon, paliwanag ng guide. Nang marinig ko iyon, uminit ang aking mga mata. Ang kolektibong alaala ay naipasa bilang individual na pagkilos. Dahil nakaranas sila ng sakit, mas naging malumanay sila. Pabalik sa hotel, bumulong si Ekaterina. Ana, ganito ang Pilipinas sa panaginip ko. Isang lugar kung saan nagmamalasakitan ang mga tao. Tumango ako ng tahimik. Ang yelong puso ng reyna ng yelo ay natutunaw. Ang init ng Pilipinas ay binabago ako. Habang papunta sa paliparan, nagpasya kaming maglakad-lakad pa sa lungsod. May oras pa bago ang flight. Malinis ang kalsada, abala ang mga tao. Tingnan mo! Isang palengke. Turo ni Ekaterina. Pagpasok sa palengke, isang masiglang kapaligiran at iba't ibang amoy ang sumalubong sa amin. May mga isda, gulay, karne, at mga pagkaing hindi ko kilala. Ang mga palengke sa Russia ay madalas madilim at may amoy. Ngunit dito ay malinis at maayos. Suki! Bili na kayo! Bati ng mga tindera ng magiliw. Huminto si Ekaterina sa harap ng isang tindahan ng lechon kawali. Hindi pa ako nakakatikim nito. Subukan natin?
Baka masyadong mabigat sa tiyan. Pigil ko. Ngunit umorder na siya ng 2. Sinimulan ng aling tiya na ihanda ang lechon kawali. Ang liempo na pinakuluan hanggang lumambot at pagkatapos ay pinirito hanggang maging malutong, inihain kasama ng sukat bawang. Nakakabilib ang itsura nito. Sa Russia, walang ganitong pagkain. Heto, iha. Hindi ko masyadong inalatan para sa inyo, sabi ng tindera, inaabot ang plato. Nag-aalangan kong tinikman. Wow! Kumalat ang sarap sa aking bibig. Malutong ang balat, malambot ang karne, at perpekto ang sausawan. Ganoon din ang reaksyon ni Yekaterina. Ang sarap! Sabay naming sabi. Nang makita ng tindera ang aming reaksyon, ngumiti siya ng masaya. Gusto niyo ba? Dadagdagan ko ng atsara para mas masarap. Ngunit ang mas nakakagulat ay nangyari. Nagsimula siyang maghanda ng panibagong plato. Ito, espesyal na timpla ko ito. Gusto kong matikman ninyo ang tunay na lasa ng Pilipinas. Akala namin ay sisingilin niya kami ng dagdag, ngunit hindi. Ito ay simpleng kabutihang loob para matikman namin ang masarap na pagkain. Hindi pa ako nakaranas ng ganito katapat na pagmamalasakit. Huwag na po, hindi na po namin kaya. Sabi ko nang may hiya. Naku, okay lang. Ganyan talaga ang mga dayuhan. Noong ang anak ko'y nasa ibang bansa, nahirapan din siyang masanay sa pagkain doon. Naiintindihan ko, sabi ng tindera. Ang kanyang mga salita ay nagpaantig sa akin. Ang bagong lechon kawali ay talagang masarap. At binigyan pa kami ng libreng kanin. Balik kayo sa bansa namin, ha? Ngumiti siya. Nang magbabayad na kami, ang presyo ay nakakagulat na mura. Kung sa Russia, ito mas mahal pa para sa mga dayuhan. Masyadong mura po. Dagdagan niyo na po, sabi ko. Ngunit iwinagayway ng tindera ang kanyang kamay. Wag na. Bumalik na lang kayo sa susunod. Sapat na iyon. Pag-alis sa palengke, sinabi ni Yekaterina, mas mahalaga sa mga tao dito ang kabutihang loob kaysa sa pera. Tumango ako. Oo, mas mahalaga sa bansang ito ang tao kaysa sa material na bagay. Ang pagmamalasakit sa kapwa ang pundasyon ng lahat ng kanilang ginagawa. Nang tingnan ko ang relo, oras na para pumunta sa paliparan. Habang nakasakay sa taxi, ang tanawin ng Maynila ay nakaukit na sa aking isipan. Ang matataas na gusali, ang malinis na kalsada, malinis ang taxi. Ang driver, mga 50 anyos, ay may rosaryo na nakasabit sa salamin. Mukha siyang mabait. Saan po kayo galing? Tanong niya sa simpleng Ingles. Russia? Sagot ko. Agad siyang nagbanggit ng ilang lungsod sa Russia. Moscow, St. Petersburg, Vladivostok, at nagbanggit pa ng ilang mang-aawit na Ruso. Nang makita niya ang aking pagkagulat, ngumiti siya at sinabing, iisa lang ang mundo natin. Magkakaibigan tayong lahat. Nanonood ako ng mga pelikulang Ruso. Gusto ko ang kultura ninyo. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Sa Russia, ang mga taxi driver ay karaniwang tahimik. Ngunit ang driver na ito ay nakikipag-usap na parang kaibigan. Ang puso ng reyna ng yelo ay tuluyan ng natunaw. Habang papunta sa Naiya, ang Pilipinas na nakikita sa bintana ng taxi ay kamangha-mangha. Ang malinis na kalsada, ang maayos na trapiko, at ang masayahing mukha ng mga tao. Sa Russia, karamihan ay nakasimangot. Sa tabi ng daan, maraming motorsiklo, ngunit lahat ay sumusunod sa batas trapiko. Kapag pula ang ilaw, lahat ay matiyagang naghihintay. Walang bumubusina. Isang tanawing imposible sa Moscow. Paano po ang takbo ng buhay ng mga Pilipino? Tanong ko sa driver. Hindi mabilis, hindi mabagal. Sakto lang po. Naniniwala kami sa dahan-dahan lang, sagot niya. Napaka-pilosopikal ng kanyang sagot. Sa Russia, lahat ay nagmamadali. May oras pa tayo, tingnan natin ang lugar na ito, mungkahi ni Yekaterina.
Narinig ito ng driver at sinabing, dadalhin ko kayo sa isang lugar na pinupuntahan ng mga lokal. Nang bumaba kami sa taxi, nagsimula kaming maglakad sa isang kalye malapit sa paliparan. Sariwa ang hangin mula sa dagat. Ito ay isang maliit na komunidad. May mga tradisyonal na bahay at modernong apartment. Hindi malapad ang kalsada, ngunit malinis. Sa tabi ng daan, may mga tropikal na puno. Habang naglalakad, nakita namin ang isang lola na nagtutulak ng kariton. Puno ito ng prutas, mangga, mangosteen, durian. Mukhang mabigat ang kariton. Bigla, tumagilid ito sa isang kanto. Sumabit ang gulong sa gilid ng daan at nagsimulang mahulog ang mga prutas. Kung sa Russia ito, karamihan ay lalagpasan lang. Sa totoo lang, iyon din ang naisip ko. Sa loob ng 8 taon, nasanay akong baliwalain ang problema ng iba. Ngunit isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. 2 high school student at isang office worker na nakasuit ang agad na tumakbo para tumulong. Pinulot nila ang mga nahulog na prutas at maingat na ibinalik sa kariton at tinulungan nilang itulak ang kariton pabalik sa kalsada. Walang nag-atubili. Okay lang po ba kayo, Lola? Tanong nila nang may pag-aalala. Medyo nagulat ang lola, ngunit mabilis na nakangiti. Tumango siya at walang tigil sa pasasalamat. Nangingilid ang luha. Ang mas nakakagulat, pagkatapos tumulong, bumili pa sila ng prutas mula sa lola bago umalis. At nagbayad pa ng higit sa presyo. Ingat po kayo, Lola, sabi ng isang estudyante. Tingnan mo, Ana, sabi ni Ekaterina, nanginginig ang boses. Hindi lang sila tumulong, inisip pa nila ang kita at dignidad ng lola. Pinanood ko ang eksenang iyon at uminit ang aking mga mata. New York, Paris, Moscow, hindi pa ako nakakita ng ganitong eksena sa alinmang malaking lungsod. Hindi lang ito simpleng kabaitan. Ito ay isang paraan ng pamumuhay na may pagmamalasakit sa isa't isa. Isang kultura na tinitingnan ng estranghero bilang pamilya. Bumili kami ng prutas. Napakatamis ng mangga. Ngumiti ang lola at dinagdagan pa ang binili namin. Mga dayuhan ba kayo? Mga iha? Kumain kayo ng marami. Sikat ang prutas ng Pilipinas sa buong mundo. Ang kanyang punto ay lokal, ngunit ang kanyang mga mata ay napakainit. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang bansang ito ay hindi lang maunlad sa teknolohiya. Ang puso ng mga tao ang tunay na maunlad. Ang pusong nagmamalasakitan. Ang pusong handang tumulong sa estranghero iyon, ang tunay na kaunlaran ng Pilipinas. Habang kumakain ng prutas, isang lolo ang biglang napaupo sa tabi ng daan, tila masama ang pakiramdam. Agad na tumakbo ang mga tao sa paligid para tumulong. Isang ina na may dalang sanggol ang tumawag ng ambulansya. Tinulungan ng iba ang lolo na maupo sa lilim. Ang isa ay humingi ng malamig na tubig sa kalapit na tindahan. Maging ang mga dumadaang motorsiklo ay huminto para magtanong kung kailangan ng tulong. Lolo, malapit na po ang ambulansya. Huwag po kayong mag-alala, sabi ng mga tao. Ana, parang isang pamilya sila, sabi ni Ekaterina. Pinanood ko ang eksenang iyon ng tahimik at biglang napagtanto. Sa loob ng 8 taon, mga gusali, pagkain, at tanawin lang ang nakikita ko. Ngunit hindi ko kailanman nakita ang tunay na mukha ng isang bansa, ang mga tao. Ang ugnayan sa pagitan ng mga tao, ang pinakamagandang tanawin ng isang lugar. Pabalik sa paliparan, pareho kaming tahimik. Ang pader ng yelo na nagpoprotekta sa aking puso sa loob ng 8 taon ay unti-unting natutunaw. Ana? Pagbalik natin sa bansa, ano ang pinakamamimiss mo? Tanong ni Eka. Nag-isip ako sandali at sumagot, ang mga tao. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang pagmamalasakit, at kung paano nila tinatrato ang isa't isa. Pagdating sa paliparan, kakaiba ang pakiramdam ko. Para akong aalis sa sariling bahay. Nakakatuwa. Isang gabi lang ako dito.
Ngunit parang matagal ko nang tahanan ang bansang ito. Habang papunta sa departure hall, huli kong tiningnan ang Pilipinas at naisip, kailangan kong bumalik. Sa pagkakataong ito, hindi bilang isang himpilan, kundi para sa isang tunay na pagkikita. Bago sumakay pabalik sa Russia, bumili ako ng isang maliit na souvenir mula sa duty-free shop. Isang keychain na hugis jeepney. Hindi lang ito isang ordinaryong souvenir, kundi isang patunay ng bansang nagdulot ng pagbabago sa aking puso. Sa puso ng reyna ng yelo, isang maliit at mainit na apoy ang nagsimulang magliyab. Isang apoy na bigay ng bansang tinatawag na Pilipinas nang nakatayo sa harap ng immigration, isang pakiramdam ng pangungulila ang bumalot sa akin. Isang gabi lang, ngunit ganito na katindi ang ayaw kong umalis. Ito ang unang pagkakataon. Ganoon din ang naramdaman ni Yekaterina. Tumingin siya sa paligid at bumuntong hininga. Nakakabaliw. Isang araw lang. Mahal ko na ang bansang ito, ngumiti siya. Hindi iyan kabaliwan. Seryoso kong sagot. Espesyal talaga dito. Pagkatapos ng immigration, may oras pa bago ang flight. Dahan-dahan kong tiningnan ang mga produktong Pilipino. Karaniwan, lalagpasan ko lang ang mga ito, ngunit ngayon, lahat ay tila may kahulugan. Tingnan mo, Ana, turo ni Yekaterina. Hindi ba't iyan si Aling na nagluto ng lechon kawali para sa atin kahapon? Tiningnan ko at nagulat. Siya nga iyon, ang tindera sa palengke. Hila-hila niya ang isang maleta kasama ang isang dalaga. Hello po, bati namin. Tiningnan niya kami nang may pagtataka at pagkatapos ay ngumiti ng malawak. Ay, kayo pala yung dalawang dalaga na kumain kahapon. Anong ginagawa niyo dito? Pauwi na po kami ngayon. Kayo po, tanong ko. Ihahatid ko ang anak ko. Mag-aaral siya sa Russia. Ang sagot na iyon ay lalo kaming ginulat. Talaga po. Saang lungsod? Tanong ni Yekaterina. Sa Moscow. Mag-aaral siya ng musika. Ngumiti nang mahiyain ang dalaga. Bigla, uminit ang aking puso. Ang taong naging mabait sa amin kahapon ay narito ngayon bilang isang ina na naghahatid sa kanyang anak papuntang Russia. Ang liit ng mundo. Nakatira po ako sa Moscow. Kung kailangan niyo ng tulong, tawagan niyo lang po ako. Iniabot ko ang aking business card. Tinanggap niya ito nang may pasasalamat. Talaga, iha? Salamat. Unang beses ng anak ko sa Russia, nag-aalala ako. Bigla. May kinuha siya mula sa kanyang bag. Isang maliit na manikang gawa sa hibla ng abaka. Isang souvenir mula sa Pilipinas para swertehin ka. Sa sandaling iyon, nangingilid ang aking luha. Isang estrangherong nakilala ko lang kahapon ay nagbibigay ng regalo na parang matagal na kaming magkaibigan. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ko ito. Maraming salamat po. May regalo din po ako para sa anak nyo. Kinuha ko ang isang Russian chocolate mula sa aking bag. Ito ang pinakasikat na tsokolate sa Russia. Nagpalitan kami ng regalo. Hindi lang ito pagpapalitan ng bagay, kundi ng tumunog ang anunsyo sa paliparan. Nagsimula ng tawagin ang flight papuntang Russia. Nagpaalam kami sa kanila nang may pangungulila. Magkita po tayo sa Moscow. Habang papunta sa gate, pumasok ako sa banyo. Doon, muli kong nakita ang janitress mula kahapon. Suot pa rin niya ang kanyang uniforme, puti na ang kanyang buhok, ngunit maliksi pa rin. Ang nakakagulat, natandaan niya ako. Uy, ikaw yung dayuhan kahapon. Pauwi ka na ba, iha? Hindi ko siya natandaan, ngunit natandaan niya ako. Biglang uminit ang aking puso. Sa isang abalang paliparan, paano niya natandaan ang isang dayuhang minsan lang niyang nakita? Opo, pauwi na po. Paano niyo po ako natandaan? Tanong ko. Lahat ng mga dayuhang flight attendant. Tinatandaan ko. Gusto kong malaman kung ano ang tingin niyo sa bansa namin. Sana may maganda kayong alaala. Ngumiti siya. Ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata
ay namukadkad na parang bulaklak. At may kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang damit, isang maliit na keychain, hugis tarsier. Isang souvenir mula sa Pilipinas. Iha, tanggapin mo. Baka walang halaga, pero galing ito sa puso ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Dumaloy ito nang walang tigil. Nakapunta na ako sa mga paliparan sa buong mundo. Ngunit ito ang unang pagkakataon na isang janitress ang nakakilala sa akin bilang isang tao at nagbigay pa ng regalo. Sa Russia, ang mga tagalinis ay mababang uri ng lipunan, ngunit ang manang na ito ay puno ng dignidad at init. Maraming salamat po. Hinding-hindi ko po kayo makakalimutan, nanginginig ang boses ko. Nang makita niya akong umiiyak, marahan niyang hinaplos ang aking balikat. Huwag kang umiyak, iha. Laging bukas ang Pilipinas para sa inyo. Alalahanin mo lang ang magagandang bagay at tandaan mo na maraming mabubuting tao sa mundo. Hinawakan niya ang aking kamay. Bumalik ka, ha? Laging bukas ang Pilipinas para sa iyo. Magaspang ang kanyang kamay, ngunit napakainit, parang kamay ng isang ina. Tinanggap ko ang keychain at naglakad papunta sa gate. Nang makita ni Ekaterina ang aking mga luha, nagulat siya. Ana, ngayon lang kita nakitang umiyak. Ngayon lang din ako nakitang umiyak. Sagot ko, nakangiti habang may luha pa rin. Sa loob ng maraming taon, akala ko wala akong luha, na ang puso ko ay naging yelo. Ngunit ang init ng Pilipinas ay nagbalik sa aking pagkatao. Habang pasakay sa eroplano, huli kong tiningnan ang Pilipinas. Palubog na ang araw, ginintuan ang kalangitan. Hindi na ito isang himpilan, kundi isang turning point sa aking buhay. Isang destinasyon ng aking puso. Habang nakaupo sa eroplano, tiningnan ko ang keychain at nag-isip, ang Pilipinas ay mayroong isang bagay na mas makabago pa sa teknolohiya. Ang pusong gumagalang at nagmamalasakit sa kapwa. Iyon ang tunay na kaunlaran. Nang lumipad ang eroplano, isang bagong desisyon ang nabuo sa aking isipan. Wala na ang reyna ng yelo. Ang init ng Pilipinas ay tuluyan na akong binago. Ngayon, handa na akong bumalik sa Moscow at ibahagi ang init na iyon. Ngunit hindi ko alam na ang aking kwento sa Pilipinas ay lilikha ng isang malaking ingay sa online world. Pagbalik sa Moscow, ginawa ko ang isang bagay na iba sa dati. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, ibinahagi ko ang aking karanasan sa Pilipinas sa social media. Akala ko ang Pilipinas ay isa lamang pansamantalang himpilan. Ngunit ang 2 araw na karanasan ay nagbago sa aking pananaw sa buhay. Tinuruan ako ng mga tao doon kung ano ang tunay na init. Isinulat ko ang tungkol sa janitress sa paliparan, ang tindera ng lechon, kawali sa palengke, at ang hindi mabilang na maliliit na kabutihan mula sa mga estranghero. Inilarawan ko ang kanilang mga ngiti, ang kanilang pasensya, at ang kanilang pagmamalasakit sa mga dayuhan. Ang tugon ay higit pa sa inaasahan. Libu-libong komento ang dumating mula sa mga tao sa buong mundo. Naramdaman ko rin ang init na iyan sa Pilipinas. Iba talaga ang mga Pinoy. Ang ganda ng kanilang puso. Dahil sa bansang iyan, muli akong naniwala sa kabutihan ng sangkatauhan. Nung naligaw ako sa Maynila, isang estranghero ang naghatid sa akin ng 10 minuto. Isang linggo makalipas, binigyan ako ng airline ng isang espesyal na alok. Magbukas ng isang regular na ruta papuntang Pilipinas at gusto nilang ako ang maging head flight attendant, responsable sa cultural exchange sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Pumayag ako ng walang pag-aalinlangan. Gusto kong bumalik sa mainit na lupaing iyon. 2 buwan makalipas, muli akong nakatayo sa NAIA. Nang dumaan ako sa parehong banyo, nakita ko ang parehong janitress. Nang makita niya ako, masaya siyang bumati. Bumalik ka, iha! Alam kong babalik ka. Nagtatrabaho na po ako sa ruta papuntang Pilipinas ngayon. Madalas na po akong pupunta dito. Sabi ko, nanginginig ang boses.
Mabuti naman, iha. Welcome home. Welcome home. Ang mga salitang iyon ay napakatama. Ang Pilipinas ay naging pangalawang tahanan ko na 6 na buwan makalipas, nag-apply ako para sa long-term residency. Gusto kong mag-aral ng Filipino. Gusto kong mas maunawaan ang kultura ng bansang ito. 1 taon makalipas, nagbukas ako ng isang maliit na Russian Cultural Center sa Maynila. Gusto kong ipakilala ang aking bansa sa mga Pilipino tulad ng pagpapakita nila ng init sa akin. Ang tindera ng lechon kawali ay madalas bumisita. Ang anak ko, magaling sa pag-aaral ng musika sa Moscow. Dahil sa iyo, mabilis siyang naka-adjust. Ang janitress, pagkatapos magretiro, ay madalas ding pumunta sa aking center. Pinapasikat mo ang Pilipinas sa buong mundo, sabi niya, nang may pagmamalaki. Hindi po totoo. Ang Pilipinas po ang nagbago sa akin. Hindi ako ang nagpasikat sa Pilipinas. Pagkatapos manirahan sa Pilipinas ng 1 taon, mas naintindihan ko ang pagiging espesyal ng bansang ito. Tuwing umaga sa palengke, binabati ako ng mga tao. Si Ana, andiyan na para bang bahagi na ako ng komunidad. Ang tindera ng gulay ay pipiliin ang pinakasariwa para sa akin. Ang tindera ng prutas ay ipapatikim muna sa akin. Ang tindero ng isda ay tuturuan ako kung paano pumili ng sariwa. Ang pakiramdam na ito ng pagtanggap ay hindi ko naranasan sa Russia. Sa Moscow, hindi magkakakilala ang magkakapitbahay. Ngunit sa Pilipinas, naramdaman ko ang init ng isang komunidad. Ang pag-aaral ng Filipino ay masaya. Ang guro ko, si Gneng, Malaya, ay mahigit 60 anyos na. Matiyaga niyang itinatama ang aking bigkas. Ana, ang salitang salamat po. Kailangang tama ang intonasyon. Okay lang, dahan-dahan lang. Mahirap ang Filipino. Minsan, umaakyat ako ng bundok kasama ang mga kaibigang Pilipino. Mount Pulag, Mount Pinatubo, maganda ang kalikasan ng Pilipinas. Ngunit mas maganda ang mga sandaling kasama ang mga kaibigan. Ang kaibigan kong si Joy ay isang nurse, masayahin at mabait. Lagi niya akong inaalagaan. Ana, malaki ang ipinagbago mo, sabi ni Joy. Noong bago ka dito, ang lamig mo. Ngayon, mas mainit ka na at marunong ka nang magbiro. Ngumiti ako. Binago ako ng Pilipinas. Tinuruan ako ng mga tao dito na gamitin ang puso para damhin ang buhay. Sa isang fiesta, inimbitahan ako ng pamilya ni Joy. Kahit dayuhan ako, tinrato nila ako bilang kapamilya. Masaya kaming nagkantahan, nagsayawan, at kumain. Ang kapaligiran ay mainit at puno ng saya. Isang araw, sa LRT, isang lolo ang hinimatay. Agad na tumulong ang mga tao. May tumawag ng ambulansya, may nag-first aid, may humaharang sa mga usisero. Tumulong din ako. Ginamit ang natutunan kong Filipino para pakalmahin ang asawa ng lolo. Lola, wag po kayong mag-alala. Darating na po ang ambulansya. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabing, Salamat, iha. Ang galing mong mag-Filipino. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako isang dayuhan. Bahagi na ako ng lipunang ito. 3 taon makalipas. Ngayon, nakatayo ako sa NAIA, hindi para umalis, kundi para salubungin ang isang espesyal na bisita, si Ekaterina. Darating siya para magtrabaho sa Pilipinas. Nang malaman niya ang aking kwento, agad siyang nag-apply ng trabaho dito. Nang makita ko siyang lumabas sa arrival hall, naaalala ko ang aking sarili 3 taon na ang nakalipas. Ang reyna ng yelo, puno ng pag-aalinlangan. Sa kanyang mga mata ngayon, may kaba, ngunit may pag-asa. Ana, tumakbo siya at niyakap ako. Iba ka na talaga. Talaga? Ngumiti ako. Sa tingin mo, dati, ang mga mata mo, parang yelo. Ngayon, parang sikat ng araw sa Tagsibol. Sumakay kami ng bus papuntang Maynila. Nakatitig si Ekaterina sa labas ng bintana, tulad ko noon, ngunit ang kaibahan.
Ngayon, kaya ko nang ipakilala sa kanya ang lahat. Dito ba talaga ang lugar na nagbago sa'yo? Hindi lang ang lugar, sagot ko, kundi ang mga tao. Tinuruan ako ng Pilipinas kung ano ang tunay na init ng sangkatauhan at mararanasan mo rin iyon. Pagdating sa Maynila, dinala ko siya sa palengke. Si Aling, ng Lechon Kawali, ay masaya kaming nakita. 70 na siya ngayon, ngunit malakas pa rin. Ana, may bago kang kaibigan? Tanong niya. Opo. Ruso din po. Dito na po magtatrabaho. Agad siyang naghanda ng espesyal na lechon kawali. Mas banayad ang lasa. Para sa mga baguhan, paliwanag niya. Nang makita ko ang gulat sa mukha ni Yekaterina, naalala ko ang sarili kong pagkamangha noon, ang pakiramdam na alagaan ng isang estranghero. Mamahalin mo ang lugar na ito. Sabi ko sa kanya, puno ng kumpiyansa. Nang gabing iyon, sa aking maliit na apartment, tinanong ni Yekaterina, nagsisisi ka bang umalis sa Russia? Nag-isip ako sandali at sumagot, hindi. Dito ko natagpuan ang tunay kong sarili. Sa Russia, isa lang akong malamig na makina. Dito sa Pilipinas, natuto akong maging tao. Wala na ba talaga ang reyna ng yelo? Wala na. Tinunaw ng init ng Pilipinas ang lahat ng yelo. Ngayon, ako si Ana. Isang ordinaryong tao na tumatawa, umiiyak, at nagmamahal. Kinuha ko ang keychain na tarsier at ang manikang abaka. 3 taon na silang kasama ko. Hindi lang ito mga souvenir. Ito ang simbolo ng aking pagbabalik loob bilang tao. Tiningnan ako ni Yekaterina. Gusto ko ring magbago tulad mo. Sa Russia, pakiramdam ko, nagiging isa na rin akong reyna ng yelo. Kaya mo iyan? Sabi ko, may mahika ang Pilipinas na nagpapabuti sa tao. Tutunawin ng init ng mga tao dito ang pader ng yelo sa puso mo. Kinaumagahan, pumunta kami sa isang rooftop bar sa Makati. Tanaw ang buong lungsod. Ang lungsod na ito ay puno ng mga kwento, sabi ko. Sa bawat sulok, may mainit na alaala. Bawat tao, may kuwento ng kabutihan. Ikuwento mo sa akin ang pinakamahalaga mong alaala. Hiling ni Yeka. Naalala ko ang janitress sa paliparan. Ang kanyang, salamat po at bumalik ka, ha? Ay nagbago sa takbo ng buhay ko magpakailanman. Minsan, ang pinakamaliit na kabaitan ang may pinakamalaking epekto. 3 taon na ang nakalipas, natutunan ko ang pilosopiya ng buhay ng mga Pilipino. Tratuhin ang lahat bilang mahalagang individual. Alagaan ang kapwa ng may puso. Ipakita ang malaking pagmamahal sa maliliit na bagay. At maniwala na ang tao sa kaibuturan ay mabuti. Lagi kong dinadala ang mga kaibigang Ruso sa palengke kay Aling. Lagi niyang sinasabi, bukas ang Pilipinas para sa inyo. Pamilya tayong lahat at ipagluluto niya sila ng pinakamasarap na pagkain na parang sa sarili niyang mga apo. Ito ang Pilipinas. Hindi dahil sa makabagong teknolohiya o magagandang tanawin, kundi dahil maganda ang puso ng mga tao. Dahil naniniwala ang mga tao dito sa kapangyarihan ng pagmamahal at kabutihan. Nakatayo sa rooftop, sinabi ko kay Yekaterina, welcome sa lugar na babago sa buhay mo. Humangin ng marahan. Kumikinang ang Maynila sa ilalim ng aming mga paa. Tulad ng sinabi ng janitress, 3 taon na ang nakalipas. Bumalik ka. Bumalik nga ako. Hindi lang bumalik. Nandito na ako. Ito na ang aking tahanan. Ang aking mga ugat, ako, at ang aking hinaharap. Ang kuwento ng Reyna ng Yelo ay nagwakas na. Ngunit ang kuwento ni Ana, isang anak ng Pilipinas, ay nagsisimula pa lamang